Magandang araw kapatid. Ngayon ay pagbubulayan natin ang nakasulat sa Exodus chapter 20 verses 1 hanggang 6. Isa ito sa 10 utos. Sinabi ng Panginoon, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosa na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak, hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko." Kapatid, ano ba ang Diyos-Diyosa natin sa buhay? Maaring tao ito, relasyon, pera, sarili mo, anything na nagtitake ng place ni Lord na nagiging una sa buhay natin ay Diyos-Diyosan. At sinabi ng Panginoon na siya lamang ang una sa ating buhay. Diba sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Kapatid, halika at himayin natin yung verse na yun at napakasarap pakinggan. Yung una, sa verse 1, sinabi ng Panginoon, sabi niya sa verse 2, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin." Ano ba yung Ehipto ng buhay natin? Yung place of slavery, di ba? Yung mga Israelites, naging slave sila sa Egypt. So, tinanggal sila ng Panginoon doon, di ba? Dahil mahal sila ng Panginoon. Tayo, sa context na yon, paano naman natin may apply sa ating buhay? Tinanggal na tayo sa place of slavery. We have been bought by the blood of Jesus. Binili na tayo ng dugo ni Jesus. When He died on the cross, ang kailangan na lang natin ay tanggapin ang kaligtasan. Libre yon. It is a gift of God. Amen? Ayon. So, nakalagay doon kapatid, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Ano bang mga Diyos-Diyosa natin? Gaya na nabanggit natin kanina. Hindi lang to yung mga ribu-ribulto. Mas matindi pa doon. Ano bang ginagawa mong Diyos? Anything that's taking away the place of God sa buhay natin ay Diyos yun. Dapat siyang una. Ano ba nagkukonsume ng pinakamaraming oras natin? Is it our relationship with the Lord? Is it prayer? Reading the Word? Is it the Lord? Dapat siya ang una. Dahil at the end of the day, babalik tayo sa lumikha sa atin. Amen? Nasusulat sa verse 4, kapatid, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. So any form, mga ribulto, mga bagay, imaginein natin naman tayo ay creation ng Panginoon, right? Tapos, manlilikha natin siya, creator. Tapos, huhubugin natin siya sa mga bagay na ito, sa mga kahoy, sa anumang mga material na bagay na, minsan sa mga ginagawang ribulto. Gawa ng tao yun eh. Kaya mo bang iukit doon o ilimit ang iyong creator, ang lumikha sa iyo, doon sa bagay na yun? Diba, ito is blasphemy. At, pagmamaliit yon sa Panginoon, di ba? Imagine how big God is, tas i-consume natin siya sa ating napakaliit na kaisipan. To think na tayo ay nilikha lamang. Tapos ilalagay natin siya sa mga maliliit na bagay na gano'n. Di ba yung ginagawa nila mga santo-santo? Which is, ako dati, sumasamba rin sa gano'n, Kasi i-remind, no, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, worship the Lord in spirit and in truth. Di ba? Kasi gawa ng tao lamang yun eh. Hindi siya gawa ng tao, siya malilikha. Hindi mo siya maiko-consume dun sa mga ginagawang anyong mga bagay na iyon. Sabi sa verse 5, huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. O wag daw sasambahin, wag tahawakan at magsa-sign of the cross. Ginagawa ko yan dati nagsisimba ako sa Quiapo. And then I realized, baka sakit ang makuha ko dito. Diba? Kasi yung doon, diba? Yung ribulto doon, tinatouch. Then I realized, may still small voice, maliit pa ako, sabi, "Anak, kahoy yan. Worship mo ko sa spirit and truth. Gawa lang ng tao yan. Ako ang may gawa ng lahat ng bagay. Hindi mo ko pwedeng i-consume o ilagay sa nilikha na maliliit na yan." Amen nga naman. Sabi, wag niyo yung paglilingkuran o sasambahin.
Si Lord Spirit para siyang air. Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Ganon si Lord. Kahit saan pwede ka magdasal. Kahit saan nararamdaman mo siya. Unlike dati, sabi ko, kailangan ko magsimba para magdasal. Doon ang nakakapagdasal. Ngayon, anytime, any place, pwedeng magdasal. Amen? Nararamdaman mo yung presensya niya dahil nasa iyo siya Iniwan niyo yung Holy Spirit sa atin. Diba yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? Sabi sa verse 5, huwag ninyo itong paglilingkuran, diba? Sasabihin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Sino ba naman ang gugustuhin may sinasambang iba? Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak, hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. So pag winworship natin ng Panginoon, up to the 3rd and 4th generation ng ating saling lahi, pagpapalain ng Panginoon. Amen? See the blessing, kahit wala na tayo, bless yung ating generations, mga anak at kaapu-apuhan natin. Tayo rin, di ba, binibless tayo ng Panginoon dahil sa ginawa nung maaring generations before us. Pero ako, I came from, kasi iba yung kinalakhan ko. We have, may Buddhism, ganon. Iba, kasi may Chinese blood, may ganon. So, iba. Catholic, I grew up in a Catholic school sa Madre. Mahirap, iba. Iba yung turo sa talagang nandun sa salita ng Panginoon. Amen. Talagang i-open ng Lord ang ating mata, spiritual eyes. Pero, ipinapakita kong aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Amen. Pag sumunod tayo sa Panginoon, truly naman ang kanyang utos. No, it is the work of the Holy Spirit. It's not us, diba? Kahit naman we cannot, fully observe the 10 commandments, hindi kakayanin. Pero by the grace of God, glory to glory, we become better followers of Jesus Christ day by day, every day, diba? Ayun. So, kapatid, kung may mga idolatry pa sa buhay natin, mga bagay na nagte-take away ng place ng Lord, at nahirapan ka, pray about it and God will help you. Maaring addiction yan, sugal ba? Pambabae, panlalaki, galit ba? Unforgiveness ba? Nagiging Diyos mo? O sama ng loob? It can be, di ba? Kahit ano posible. Walang imposible sa Panginoon. Lumapit lamang tayo sa Kanya at gagawin niya tayo yung buo sa presensya niya. At mararamdaman mo yung pagbabago ng Panginoon sa buhay mo. Hindi yan one time. It's a relationship. You will grow in the presence of the Lord, in love, in hope, in the fruit of the Holy Spirit. Love, patience, kindness, gentleness, self-control, lahat yan. Hindi madali, pero kaya sa tulong ng Holy Spirit. So kapatid, may the Lord be the Lord of your life. Naway siyang maging una sa puso mo. The Lord is the Alpha and the Omega. Amen? Siya ang ating beginning at ating end. So kapatid, meron ka pa bang hindi na isusuko sa Panginoon na Diyos-Diyosan sa buhay mo o nagiging balakid para maging una ang Panginoon sa iyong buhay? Halina at idulog natin ito sa Panginoon. Maaaring hindi mo alam, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo priority o una ang relasyon mo sa Panginoon. Walang problema kapatid, ngayon ang panahon para dumulog tayo at hingilin natin sa Panginoon na nawa ay kasihan niya tayo ng kanyang espiritu at i-consume niya tayo ng kanyang pagmamahal at ng kanyang espiritu. Halina kapatid at manalangin tayo. Diyos Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat, gawin niyo pong ang puso namin Panginoon ay tumibok sa inyo, Panginoon. Hipuin mo kami, Panginoon, na maging una ka
at Ikaw lamang ang maging Diyos ng aming buhay. Patawad po, Ama, kung naging priority namin ang aming sarili, mahal sa buhay, relasyon, pera, trabaho, material na bagay, Panginoon, ang nagiging Panginoon namin, Panginoon. O maaring anything, Lord God, na iniukit namin sa aming puso, Panginoon, at sa aming buhay, Panginoon. Iniidolo namin, Panginoon, na sinabi mo maliwanag sa Exodus, Ama, na Ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon. Maraming salamat po. We declare right this very moment, Ama, na babaguhin mo ang mga priorities namin, Panginoon. Ikaw lamang ang magiging una sa aming buhay, Ama. I-rearrange mo po ang aming mga buhay na naayon sa inyong kalooban, Ama. Salamat po, Jesus, sa dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo para iligtas mo kami. Maraming salamat po sa gift of the Holy Spirit. Puspusin niyo po kami, Ama, sa mga oras na ito ng inyong presensya, ng inyong awa. Hallelujah. Kapatid, love the Lord, your God, with all your heart, with all your mind, with all your strength. Wala tayong ibang Diyos, kundi ang Diyos Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo lamang. Naway pagpalain ka ng Panginoon, araw-araw ng iyong buhay, at kung ano man iyong nagiging balakid para lumapit ka sa Panginoon na maging una siya, release it unto the Lord, nakikinig siya sa iyo. At gustong-gusto ng Panginoon na masumpuhan mo siya. Sabi niya nga as you seek me, you will find me, and you will find me with all your heart. Amen. Napakasarap pakinggan. Hallelujah. God bless you. May the love of the Lord, the Father, the Son, the Holy Spirit be with you at all times. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you.